Okay, magandang araw sa lahat ng mga nakapanood sa aking channel, no? Magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga, o kung gabi man dyan, magandang gabi. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ibinigay sa atin upang mapag-aralan ang kanyang salita. At ito po ay makakatulong sa atin na lalo tayong lumago sa ating Panginoon, no? At sa ating pamumuhay, na tayo ay mamuhay ng tama at lalo pang lumago ang ating kaalaman para sa ating kaligtasan. So, okay, ating pag-aralan ngayon, ang topic natin today is ano ba ang sinyalis ng wakas, no? Ano ba ang mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon, no? So, alam naman po natin sa mga Kristiyano na si Jesus Christ ay pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao, namuhay sa piling ng mga tao, at hinalay niya ang kanyang buhay para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang ating na lamang gagawin ay tayo ay maniwala na tayo ay tinubos ng Panginoon at iniligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, no? Ang ating gagawin ay maniwala, manampalataya at magsisi, no? At patuloy na gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa at sa ating buhay. So, yun po, no? Ngayon, ang katanungan, kailan ba babalik ang Panginoon, no? So, ayon nga po ni Jesus Christ, wala pong nakakaalam sa pagbabalik, no? Ito po yung kasagutan dyan, no? Ang tanong dyan na kung kailan babalik ang Panginoon. So, ang sagot po dyan ay hindi po tiyak ang petsa. Pero, meron pong mga senyales na ibinigay ang Panginoon na kung saan kailangan maganap muna ito para malaman mo na malapit na ngang bumalik ang Panginoon. But sabi niya dito sa Matthew chapter 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So neither yung mga angels, ang mga anghel ay hindi daw po alam sa pagbabalik ng Panginoon, no? At maging ang anak ay hindi rin alam, kundi ang Ama lamang. So hindi po natin matiyak ang petsa kung saan, kung kailan, ngunit meron siyang ibinigay na palatandaan. Okay, kung ano ang mga palatandaan ng kanyang bago siya bumalik. Okay, mga sinyalis ng kanyang pagbabalik na dapat ito ay matupad. Okay, basahin natin itong Matthew chapter 24, no? Basahin natin. Ito yung mga sinyalis ng pagwawakas, no? Bago bumalik ang Panginoon, kailangan mangyari muna ito. So, Matthew chapter 24, basahin natin. Hanggang 26 ito, no? Ay, samantalang nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsispagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Okay, number 1 na palatandaan, no? Ito, sinabi na dito ni Jesus Christ na merong lilitaw na false Christ, no? Maraming mag-aangkin na sila ang Kristo, no? So kahit sa ibang bansa, marami tayong nababalitaan na inaangkin nila na sila yung Kristo. So ang sabi diyan, huwag kayong maliligaw, at marami silang nahihikayat na maniwala dito na ito ay wala tayong kaligtasan dyan, sapagkat yan ay false at hindi totoo, no?
Yun po ay kailangang mangyari talaga bago ang katapusan ng mundo at pagbabalik ng ating Panginoon. Unang signs yan, magsilitaw ang mga bulaang propeta, no? O kaya Kristo. Ito pa, pangalawa. At makarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Okay, mangyayari talaga. Ito, yung pangalawang signs na ang sabi dyan is magkaroon ng digmaan sa mga bansa. So, Ukraine and Russia nagkaroon ng digmaan. So, sa dati noong Iraq, no? Iraq versus US, no? So, ang mga gera na ito ay mangyayari talaga. At ito po ay nakasulat na po at nakahula na sa kasulatan. At ito din po ang sinasabi ng Panginoon, no? At sabi niya dito is sapagkat magsitindig ang mga bansa laban sa mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Okay. Ito, di ba? So magkakagutom. So may COVID-19 tayo na grabe ang pananalasa at marami ang nagugutom. At talagang matindi ang epekto nito, no? At itong mga lindol, so bago lang talagang ang lindol is sa Chile, no? Maraming namatay. Sa Metro Manila meron ding lindol pero hindi naman gaanong apektuhan, no? And lately lang dito sa may Abra, no? May mga nasirang mga ari-arian, mga bahay at mga namatay, no? Dahil sa lindol. So lahat yan ay huwag kayong mabahala sapagkat yan ay talagang mangyayari, no? Bago ang pagbabalik. Ito po ay mga senyales na tinuro sa atin ng Panginoon na mangyayari bago ang kanyang pagbabalik. Pero hindi pa ito. Umpisa pa lamang ito ng mga senyales. Okay, tuloy natin. Magkakagutom. Ito. So, talagang ang tagutom ay lalaganap, no, sa ating mga iba't ibang bansa. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So ito pa lang yung start, no? Umpisa pa lamang ito ng kahirapan at dito magkakaroon ng kahirapan sa bawat bansa, no? Kung magkagayon ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So ito ang mga Christians sa mga oras na ito ay uusigin, papatayin ng dahil sa pananampalataya. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat mamatay man kayo, patayin man nila yung katawan ninyo, ligtas naman ang kaluluwa nyo. Sabi nga niya dyan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng inyong katawan, ngunit hindi naman makapatay ng inyong kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos sapagkat makakapatay siya ng kaluluwa at ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So kaya yung mga apostoles hanggang sa huling hininga nila is nanatili silang tapat sa Panginoon at namatay silang may kaligayahan sapagkat alam nila na sila ay may kaligtasan, no? So ganun po tayo dapat, no? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hanggang sa huling hininga tayo ay maglingkod at maniwala, manampalataya sa Panginoon. Kapit lang tayo, no? Then ito pa sabi niya, at kung magkagayoy maraming matitisod at magkanuluan ng isa't isa at magkapuutan ng isa't isa. So magkaroon ng kaguluhan ito, pati yung mga sabi niya magkanuluan, no? Talagang minsan ibebenta ka na, no, doon sa mga kalaban. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Okay.
ito pa yung isang palatandaan. Darating ang mga bulaang propeta. So, what is this false prophet? Ang mga false prophet kasi is, pag sinasabi mong prophet kasi is prophecy, no? Nagpo-prophesy siya. Nanghuhula siya, no? Nanghuhula siya ng mga hindi totoo. Yun po yung false prophet, no? False prophet, mali yung mga hinuhula niya. Nanghula siya pero hindi tama, hindi totoo. So yun po yung false prophet. So maglilitawan ito, malalaman mo na siya ay bulaang propeta. At ang sabi dyan is marami ang kanilang ililigaw. So mag-ingat tayo na hindi tayo maliligaw. Ang dapat mong gawin para hindi ka mailigaw, magbasa ka ng kasulatan. Then the good news dito sa mga bulag, halimbawa, no, sa mga kababayan natin na hindi nakakabasa or nakakapagsulat or nakakita, no, meron na tayong high-tech na tayo ngayon, may apps na tayo, no, merong audio Bible, no, i-download nyo lang yung audio Bible dyan sa inyong cellphone at makakaparinig ka na ng salita ng Panginoon na hindi na kailangang basahin pa. Lalo na yung mga matanda, medyo malabo na yung paningin, mapapakinggan nyo na lamang ang audio ng Biblia at hindi mo na kailangang basahin. Pakikinggan mo na lang. Okay? At ipangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Sabi niya ipangaral ang lahat ng ebanghelyo, no? At darating ang wakas. Signs, no? Una is darating ang false Christ, no? Aangkinin niya yon na siya yung Kristo. So marami na pong mga preacher na inaangkin niya na siya yung Kristo. At the end, namatay pa rin siya, no? So hindi yan totoo. Peke yan. So kawawa naman yung mga membro dyan. So kung ikaw ay nasa gayong katayuan, ay umalis ka na dyan dahil walang kaligtasan dyan sa ganyan na klase ng denominasyon. So kawawa po yung mga membro dyan. Umalis ka na dyan, maghanap ka na ng totoong nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi peke, no? Malalaman mo kung tama sa pagsasaliksik mo sa banal na kasulatan. Dapat lahat ay biblical ang tinuturo, hindi yung imbento lang na kung ano-ano. Meron naman tayong Bible, accessible naman yan, no? Kahit saan. So malalaman natin kung tayo ay o tama ba yung tinuturo nila. I-check mo sa Bible, di ba? Then isa pa dyan, no? Malalaman mo ngayon kapag na darating na o malapit na ang pagdating ng Panginoon is, isa pa dyan is darating yung mga kapighatian, no? Tribulation, yung tinatawag na the Great Tribulation, no? Pagdating ng mga panahon na yon, yung napakahirap na panahon na yan, no? Yung Great Tribulation na yan, na talagang mamarkahan ka na nila ng 666, yun yung Antichrist, no? Pagdarating na yung Antichrist, ang Antichrist kasi is nakalagay dyan is nagpapanggap siya na siya ang Kristo. So yan po yung Antichrist, at hindi niya pinaniniwalaan si Kristo, pero nagpapanggap siyang Kristo. Yan po yung Antichrist na mabasa natin sa kasulatan. Okay, pag dumating na yung mga Antichrist na yan, malapit na yan. So hindi ko sinasabi na itong panahon natin ay malapit na, but yung mga naunang signs is nandyan na, which is lindol, mga kagutuman, mga gera. So nandyan na, nag-umpisa na yan, start na yan. So pero hindi pa ito, sapagkat wala pa yung mga huling sinyalis na talagang ang sabi dyan, darating ang Antichrist. So basahin natin sa 2 Thessalonians 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban
nang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Okay. Ito yung Antichrist, no? Ito yung darating na magkakaroon ng sinyalis na malapit na nga yung Panginoon, lalabas itong Antichrist, no? Siya ang uupo diyan sa templo, no? At siyang magmamando sa buong mundo. Ipagpalagay niya at gagawa siya ng mga kababalaghan, no? Kababalaghan. At maraming mailigaw dito sapagkat may kapangyarihan siya. May kapangyarihan siya. Uupo siya, angkinin niya na siya ang Kristo at pasasambahin niya lahat ng mga tao. At kapag hindi ka sasamba sa kanya, papatayin ka. So tatakan ka nila ng 666. So sana huwag na nating maabutan yung panahon na yan, no? Yung Great Tribulation na yan. Dahil mahirap yan, no? Ang sabi dyan is marami ang nailigaw dyan at maraming tumalikod sa kanilang paniniwala at sumamba sa larawan, no? Gagawa ng larawan ang taong ito para sambahin ng mga tao at siya mismo aangkinin niya na siya ang Kristo. Okay. Basahin natin ang sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11. Ang sabi diyan, ang araw ng Panginoon ay parang magnanakaw, so biglaan lamang itong darating, so dapat tayo ay maging handa, no? Sapagkat basahin natin, no? Ang 2 Peter chapter 3 verse 10. Okay. Ito na yung palatandaan talaga pag dumating na yung Panginoon. Ito. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay maparam na kasabay na malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, malalaman mo kapag dumating ng Panginoon, magdidilim ang kalangitan, mawala yung araw, mga hulog yung mga bituin, at umuugong, no? Talagang grabe, nakakatakot sobra, no? At masusunog ang mga nasa lupa. So, nakakatakot, no? Mahulog yung mga bituin, mahulog yung buwan, yung araw, mawawala yung ilaw. So talagang yun na yung araw ng Panginoon. Tapos ang nakalagay dyan, mga bituin dito, no? Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian. So dapat mauna mo na yung kapighatian, no? Yung Great Tribulation na tinatawag, no? Grabing kahirapan, no? Sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga laglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipag-ngatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkat sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So maliwanag po dyan na ang pagbabalik ni Kristo ay kasunod po nung pagdilim ng araw, pag-shake ng langit, pag-shake ng lupa, no? Mahulog yung mga bituin, dun po yun babalik si Kristo. So ngayon kapag ikaw ay merong nag-aangkin dyan na siya ang Kristo, false yan, hindi yan totoo, no? Yan po ay Antikristo, at yan po ay kalokohan, dahil hindi po yan ang totoo. Dahil nakasulat po dyan, at siya mismo, sinasabi ni Kristo dyan, ang kanyang pagbabalik ay sa pamagitan ng pagbiak ng langit, no? Mabibiak ang langit, lilitaw siya sa liwanag, at galing sa alapaap, no? Doon siya sa alapaap, sa ulap, no? So then after that events, no, meron kasing
yung pagbabalik ng Panginoon dyan, kaya wag tayo maniniwala sa kung sino-sino yung mga nag-aangkin na sila ang Kristo at bumalik na. Wag kayo maniniwala dyan, sapagkat nandyan, sinabi ng Panginoon kung ano ang mangyayari dyan, ano ang mga bagay na dapat nating paniwalaan, kung yung nakasulat dyan, kung saan lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at napaparitong sumasaalapaap. So sa ulap siya, no? Makikita ng lahat ng tao sa buong bansa, lahat ng bansa ang pagdating na yan. Kaya kung may nag-aangkin dyan na siyang Kristo, hindi po yan totoo, false yan. So maliwanag po dyan sa ating pinag-aralan na yun po yung ating paniniwalaan, yung nakasulat sa Biblia. At yun pa ang salita ng Panginoon na sinabi niya nung siya po ay nasa lupa pa, nakasama natin. Then after that, no, pagbabalik ni Kristo is tutunog ang panghuling tunog ng trompeta, yung pangpito, kasi meron niyang 7 trumpets na patutunugin ng mga anghel. At yung pangpitong trompeta, yun na po yung pagbabalik ni Kristo at lalabas na siya sa ulap. And then ang mangyayari dyan sa ating mundo, mga bukas yung mga libingan, yung mga banal, kukunin na ng Panginoon yan. Yun po yung magigising, no? Una, yung mga buhay ay hindi po mauunang sumalubong sa Panginoon, kasi kapag pagdating ng araw na yan, ang mga patay muna na namatay na mga banal, yun po yung unang babangon at sasalubong sa Panginoon sa 4 na sulok ng ulap, no? So lahat ng mga banal na namatay, lahat ng mga naligtas, yun na yung glorified body. Doon na ngayon doon sa huling trompeta, yung pang 7 trumpet na sinasabi, na nasa kasulatan din ni Apostol Pablo, na pagbudyong ng panghuling trompeta, mapapalitan ngayon ng katawan yung mga namamatay na mga banal, no? Papalitan ng bagong katawan, yun yung tinatawag na glorified body. Pagkatapos ng trompeta na yun, magbubukas lahat ng mga libingan doon sa mga banal, sa mga naligtas na naglilingkod kay Panginoon, sa Panginoon at naligtas. Bubukas yun at papalitan na ang katawan ng glorified body. Doon ngayon yung katawan na yun, wala nang kamatayan, forever na po yun, no? So yun po yung hinahangad natin sa ating paglilingkod, na balang araw, pag dumating ang oras na yan, isa tayo doon sa sasalubong sa Panginoon, na glorified body tayo, sasalubong tayo sa Panginoon sa alapaap. At mauna muna yan, no? Mauna ang mga patay, ang mga buhay ay hindi. Mauna ang mga patay na babangon, papalitan ng katawan, sasalubong sa Panginoon. Then ang kasunod niyan ay yung mga buhay pa nung mga panahon na yon, yun naman ang isusunod. Hindi na sila dadaan ng kamatayan. Buhay silang lilipad, papalitan ang katawan nila ng glorified body at sasalubong sa Panginoon. Okay. Basahin natin yung verse na yan. Ito, so Matthew chapter 24 verse 31, ang sabi niya, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak is trumpet, no? At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So ito na yung sinasabi ko, na titipunin lahat ng mga banal, no? Sa oras na yon, no? Glorified body ka na, hindi yung mga patay mo na ang mauna, then susunod ang mga buhay. Kung ikaw maabutan ka ng mga panahon na yon at papalitan yung katawan mo, glorified body ka na. Kaya ang sabi ng Panginoon dyan is, ang isa, dalawang nagigiling, ang isa kukunin, ang isa ay may iwan. So yun po yung ano niya. Then basahin din natin yung sulat na sinabi ni Apostol Pablo nung mga event na yan. Okay, basahin natin yan, no? Dito sa 1 Thessalonians chapter 4 15, no? Chapter 4 verse 15 to 17, no? Ang sabi dito, ito po yung sinabi ko na
kung saan mga buksan yung mga patay o yung mga libingan at babangon yung mga banal sasalubong sa Panginoon. Ito sabi niya dito sa chapter 4 verse 15, 1 Thessalonians, no? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangititira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin, hindi tayo mauna sa mga patay. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit at na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak, no? Sa English, ang sabi niyan, for the Lord himself shall descend from heaven, bababa siya, no? With a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God, no? So sa malakas na budyong ng trompeta, no? Sa tunog ng trompeta, ito sabi niya, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga buhay na manguli, no? So yung mga namatay na banal, yung mga namatay na kay Kristo ay mabubuhay naman uli, at sila yung maunang sasalubong. Sabi niya, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So ito po yung rapture na sinasabi. Magbabago yung katawan, papalitan ng hindi nabubulok na katawan, yung katawan ng mga namatay kay Kristo at mga ligtas. So yun po yung naisin natin na mapasama tayo dun sa mga nara-rapture, no? Na una. Then pangalawa is yung mga buhay, no? Ang mga buhay ay rapture din pataas, sasalubong tayo sa Panginoon at hindi ka na dadaan sa kamatayan, at ikaw ay kasama na ng Panginoon magpakailanman. So yun po yung napakagandang gandang pangyayari, no? So yun po yung mga palatandaan ng katapusan, at yun po yung mga events ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay may mga nababalitaan na umano bumalik na si Kristo, nandyan, huwag kayong maniniwala dyan, sapagkat malinaw po ang tinuturo ng kasulatan na ito po ay salita ng Panginoon na hindi po ganun ang mangyayari, sapagkat si Kristo ay babalik sa alapaap, no? Wala pong ibang dadaanan na sinasabi ng Panginoon na lilitaw siya di sa mga nasa pamagitan ng tao o mag-aangkin-angkin. At bagamat yan ay sinasabi niya na maraming lilitaw sa pangalan ko, mag-aangkin na siyang Kristo, at maraming bulaang propeta ang lilitaw, at yan po ang mga palatandaan na malapit na nga ang pagwawakas, no? But still, yan po ay umpisa pa lamang ng mga senyales sa katapusan. So hindi ko sinasabi yan na yun na malapit na ang katapusan, pero sinasabi ko na yan po ang mga unang palatandaan, no? Nandiyan na po ang mga palatandaan na yan, yung mga gera, taggutom, mga gera sa iba't ibang bansa, yung mga false prophet, false Christ lumabas na. But still, hindi pa dumating itong tribulation na sinasabi. Ito yung pagmamarka ng 666, yung papatayin ka kapag hindi ka aanib sa kanila at itatatwa mo si Kristo. So yun po yung gusto nila, na sapagkat ang kasulatan dyan is nasa Revelation po yan, no? Ni-reveal na po ng Panginoon yan sa pamagitan ng sa Revelation. Lahat po nang nagpatatak dyan, kawawa, no? Kawawa unang-una, hindi ka maliligtas. Pangalawa, ikaw ay madadatnan ng Great Tribulation, no? Mararanasan mo yung grabing kahirapan dito, no? So, yun po yung Great Tribulation na yan. Grabe yan, no? I-discuss na lang natin yan sa susunod nating episode, sapagkat napakahaba po niyan. At sa ngayon, dito lang muna natin tapusin ang ating topic. Pagpatuloy natin yan sa susunod nating episode, at nawa
manood kayo para marami tayong matutunan sa salita ng Panginoon dito sa kanyang salita, no? At lahat ng mga ito ay ating pag-aralan upang lumawak ang ating kaalaman para sa ating kaligtasan sa ating buhay, no? I-share din natin ang message na ito sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala. At masaya na po ako mapanood mo lang ang video na ito at maihatid ang magandang balita sa iyo, ay masaya na ako. Hindi ko na po ni-required na mag-subscribe kayo sa channel na ito sapagkat ay hindi naman po pera ang habol ko dito, kundi ang maiparating lamang ang magandang balita ng Panginoon para sa ating lahat, no? Para sa ikaliligtas natin at ikakadagdag ng ating mga pananampalataya. Then ako po ay nagpapasalamat kay Lord sa lahat ng mga pagkakataong ibinigay, sa lahat ng mga nanood. Nawa po ay pagpalain mo ang lahat ng mga nanood, Lord, sa aking channel at naway sagutin mo ang kanilang mga panalangin at mga hinihiling. Then ingat kayo mga kapatid, no? Thank you.